Lord, kung galing mo, Lord, ang mga prayer concerns, ikan sa una hanggang sa mga personal prayer concerns. Lord, among ginasaling, ginasurrender niya kanimo kiningatan na. Knowing, Lord, na walay imposible niya kanimo o walay butang Ginoo nga nimo kaya buhaton Ginoo Dios. Lord, na may mga worries sa among kasigasin, na may mga fears, na ay doubt Ginoo, na ay mga butang Ginoo nga mag-shake sa among pagtuo, mga unbelief Ginoo, mga uncertainties Ginoo sa among kasingkasan. Lord, remind us na ikaw ang Diyos na tag-iya sa tibuok kalibutan, Diyos nga gamhanan sa tanan, o Diyos nga tag-iya ug nahigugma sa among kinabuhi. Busa Lord, ang among mapag-ampo karon ng kagabihon, among ginasalig diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Christmas. Tanan pag ito na-experience ano. And hindi siya first time. Kaya how many times kung sa kong ginabuhi na naati mga panahon ng kanang gaway nila yung mabilis sa kwarta ba. And ato mo katong mga years na nagabay sa kong ginabuhi kasi inanan na ginabay sa kwarta mag-rapper ako kaya grabe naman nakamang problema na yung kuwan na. Pero single pa ko ato ha. How much more than mga panahon ka na kaya natin ba ka ng syempre nag-prepare to God as in case of emergency. And I thank God kay siya yun ang Ginoo nga milagroso. Naali mo ginapaabot yung month sa ako ang katong ako sa G5 kay nag-transfer ko ang G5. Wala akong kabalo kung pila na amount. Wala ko iinit na amount ang tenor. Kaya hindi ko mamilikan sa una. Hindi ka naman si Komi sa una nangyari. Kung sa palipang mong sa una, o hindi ka naman si Komi ginagalan. Then, ko Lord, kung sa mga mag-upang refund. Tapos akong husband, nagbalik na sila ang kami-kami ganyan. Sikat na sila sa sumbong ka. May gawin na nila allowance kay nakuhod ko sa deta, sa pagtangan, sa ilang rapid test. Kaya pinabalikan na ko dito kay hindi ka na sila na nag-error din siya. Hindi ko nabili na yung sa kwarta din. Kaya gina-quarantine lang sila. Mga 500 pesos. So, pari mo na yun. Pero okay lang mo na kaya gina-quarantine lang kaso wala kayo problema ako ba yun. Nakapa si Momi. Bago lang yung pinag-isurahan na tapos na ako yung nadawag niya. May text niya. Ma'am, na ano nagsulog niya. Gusto kaya ako ingon sa inyong pila. Nagsulog yun, 1,300. More than enough din siya, Lord. Pero actually, ako may dapat bayaran pa dato. Pero I thank God ka na thank you, Lord. Kasi ka na, ayun ka. Basta ka na i-put na yung trust kay God. Give by faith, Lord. Naalim mo na kayo sa itong ginagawa nila. Test na nila itong faith ba? Kung saan yung ka-strong mo. And I thank God. Basta sa akin, sa ilang hino, I would like testify here sa unsa yung ayaw mo sa madalas. And to God be the glory. Isa pa. Song, ano may open at ang hymnal sa page 130. Trust and Obey. One, two,
isulti sila magpasalamat sa iyo to Lord na ang ilang kasing-kasing ikita mo kung sila ka pasalamat. And Father, tinuod niya dili na ang word na isulti sa pagpasalamat. And karon kagabihon Lord, gusto ka na ibayaw, gusto ka na dayigon, o gusto na Lord ibalik tanan mo pasalamat ng tanan. Lord, inawag niya tanan na niya nasulti ang pagpasalamat na himong sweet aroma niya sa nimo. Amo kining ginabalik Lord, ito lang ang worthy na mudawat ni sa pangalan ng Jesus. Amen. Pupunta. Before na magkano sa mga prayer concerns, meditate kita sa pulong sa Diyos ng Pilipino. Ako ang message this evening, God ignored prayer. Taken from the book of Psalm 66, 18 to 20. Ako may para sa klaro niya? Okay, so you ready to go? If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. But God did listen. He paid attention to my prayer. Praise God, who did not ignore my prayer or withdraw His unfailing love from me. Isa sa mga lisod tunlod na kamatuoran, although ang Ginoo nagasabat sa atong mga pagpangabuyo, but God is not hostage by our prayer. Meaning, prayers contain petitions or requests, not pressure or demands. And simply, nag-hisgot, kining, and usa sa mga kamatuoran ni Ana is that naay mga panahon sa atong kinabuhi na ang Ginoo di mo sabat sa atong mga pagpangamuyo. And God will ignore sometimes, oftentimes, our prayers. Tackled along with this book, Psalm 66:18, where we are made aware that God has and will ignore prayers sa dihang atong kasing-kasing adunay sala na ginatagod-taguan. Unconfessed sin in our hearts. The last prayer maybe nga atong gi-ampo o gi-tubag sa Ginoo sa dihang atong gi-confess, atong gihatag ang atong tibuok ang kinabuhi, or we repented of some sin nga atong ginatagod-taguan sa atong mga kasing-kasing. Maybe this Psalm 66 verses 18 to 20 is a missing part, is a missing piece of our spiritual puzzle. Why nga naman usahay dili gyud mahimong effective ang aton nga pag-ampo. And may this truth serves us as an awareness that God ignores prayer and an awakening of our perpetual need. Kinahanglan nato ang cleansing halin sa hamili gidugo ni Jesus Christ. So that mahimo nga aduna kitay privilege kanunay nga tumagon sa Ginoo ang aton mga pagpangamuyo. If you read the context of this passage, of these verses, we read na ang psalmist is actually grateful sa Ginoo tungod kay ang iyang mga pag-ampo wala gi-ignore sa Ginoo. And he highlighted the trap, adunay trap diha, no? That he almost fell into due to spiritual neglect. Trap kini mahitungod sa assuming that God understands my sins and therefore it's no big deal to God. Natay ginaya niya na usakay nga ato ang gina-exercise, no? Ingon ta na okay ra ni sa Ginoo, siguro ni dako masala. Okay? I tell you na magamay o madako sala ginatubangan sa Dios. The psalmist said, if meaning a possibility that he should have fallen into, that is, God ignoring all his plea tungod niya ng unconfessed sin. But thankfully, he confessed and God heard and listened and answered his prayers. While the psalmist, meaning a writer meaning, has escaped the subtle trap of unconfessed sin, yahang
iyang ini i-confess sa Ginoo. Okay? And of course, ang iban sa aton or some of us may not. And pila ba ka mga pag-ampo na atong i-offer sa Ginoo na daw gina-ignore sa Dios? Ato bang na-remember or nakabatay mga pagpangamuyo subok na Lord, dugay naman ako hindi pagpangamuyo. Ngayon, walang magyod. Daw gina-ignore lang na nimo. Daw wala man ka pabatsyag sa inyong sabat. God ignored prayers or God ignored prayers will not immediately result to instant destruction yet, but surely it will collect a lifelong of irreversible consequences in life. And our prayer this evening, that as we talk about a God-ignored prayer, we will do these three things. First, confront our rationalizations on what God calls sin. Ikatulo, as we tackle this subject, that confess whatever sin the Holy Spirit through the Holy Scriptures will expose and avail of God's grace to forsake it. And ikatulo, find the joy of being in the presence of God and seeing the surprises of God unfold as we surrender to His will. So atong hisgutan ang pulong sa Diyos. Na ay passage sa Biblia, particularly in Proverbs chapter 28 verse 13. Yan ang pulong sa Ginoo. People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. Okay? So, klaro niya that if we hide iniquities in our hearts, the Lord will not really hear us. Or He will ignore our prayers. But if we confess our sins, then He will give us His mercy, His power, kag ang sabat sa aton nga mga pagpangamuyo. Meaning, prayers offered to God cannot take lightly the holiness of God, because God's grace guides us to boldly repent. So, in every unconfessed sin that we have, we need to repent. Tungod kay dili gyud nato matunggan ang pagkabalaan sa Dios. And grace does not mock the holiness of God. It exposed the rigidity of man-made rules concerning God and insults God-drawn boundaries. O isa sa mga cases that God ignored plea sa dihang nahimong hari si King Saul. Usa sa mga ignored prayers na iyahang na-experience in 1 Samuel 28 verse 6. Ingon ang pulong sa Ginoo, he asked the Lord what he should do. Pero ano ang response sa Ginoo because of that unconfessed sin? But the Lord refused to answer him, either by dreams or by sacred lots or by the prophets. Meaning, walang yun yung pabansyan ng Ginoo sa iyahang nga pag-ampo. A God-ignored prayer is not about a God who is cruel and ungracious. It's about the heart of man who is arrogant and proud. Okay? That is why makasiling yun ta nga dili yun mo sabat ang Ginoo sa pag-ampo if we are or we have unconfessed sins in our hearts. We were taught to pray the following procedure. Okay, kanya siya. Acts. No? Muna ang usual na ito ginahimo. Adoration. Sunod. Confession. Ikatulog. Thanksgiving and supplication. May lang, atong hinuon na siya. Cats. Una, confession, adoration, thanksgiving, and supplication. Okay? In order na masabat sa Ginoo ang ating mga pag-ampo. So, let's dig deeper on the issue of a God-ignored prayer. First, let's talk about the cause of a God-ignored prayer. Ang cause sa mga barriers na dili tumagon sa Ginoo ang ating mga pag-ampo is what? Hinay. Is sin. Okay? Ingon ang psalmist, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord will not listen. Okay? Klaro na siya. So, atong i-highlight that the sin we are talking about is most discreet and most covered
it's the sin, of course, in our hearts. It means that we can deceive others about it while God knows everything about it. Okay? Di rin mabaluan sa iba, pero ang Ginoo nakabalo. Okay? That's what we have discussed every Sunday, that God knows every details of our hearts. God knows every details of our lives. So the command we are called to do is not to cleanse ourselves, for we cannot, but we are called to confess it. Okay? Ang mga unconfessed na mga sala at tubangan sa Ginoo. So confessing sins before God is grace that affords us a time to realize, not rationalize. Meaning, di natin i-justify na kita nakasala. Isipya kita. So meaning, ato i-confess sa Ginoo a time of repent rather than a time of repair. And we cannot fix that. We cannot fix our hearts. Only God can fix it if we confess to God all those things na naa sa aton ng mga tagipusoon. So let's try to see the causes of a God-ignored prayer. Ano ang mga causes ni? First, the unconfessed sins of the heart, meaning sins that we refuse to admit. Okay? Sins that we refuse to admit. Usa na siya sa mga cause na dili tubagon sa Ginoo pagkapoy. Ikaduha, the unconfronted sins of the heart, meaning sins that we refuse to deal with. Okay? Kabalo na, niya sala, pero hindi na gusto nga atong i-komprontaho na nga sala sa aton ng mga katipusoon. Ikadulo, the underestimated sins of the heart, meaning sins that we belittle the effect. Okay? We enjoy it now and we pay later. Kung ano siya ang idea. Okay? So we enjoy now, but we pay later the consequences nga ihatag sa Diyos. So these are the three causes of the God-ignored prayer. You can cite some, pero muna ang pinaka-duol-duol o ginahanglan natin ulagtawan sa aton mga kasing-kasing. Don't forget these three causes of a God-ignored prayer. Second, ano kasi consequences of a God-ignored prayer are severe. Okay? Severe. The consequences of a God-ignored prayer are severe. Silip pa sa Psalmist, ganina, ating isulat, if I had not confessed the sin in my heart, ano ang sabat? The Lord would have not listened. So, muna ang consequence, no? Nga atong na-experiencehan kung naay sadak sa atong kasing-kasing. Severe consequences of a God-ignored prayer will not always result to immediate effect. What is deceiving is, while these consequences are real, the stillborn heart have easily adapted to it. Thus, it has reinforced the hardening of the heart and see no need to repent. Kung ay delikado. Kung atong kanunay natagutaguan ka na unconfessed sin, magbuo na siya kung hangtod nga maharden ang atong kasing-kasing o dili na takabalo nga maayo o masayo sa Ginoo. Okay? So let's take time to review some of the severe consequences of a God-ignored prayer. First, no guidance from God. Okay? If we hide iniquities in our hearts, usa sa mga consequences niya is no guidance from God, meaning our intimacy with God is affected. Hindi na tayo ganahan mo ako, hindi na tayo ganahan ibasa sa tulong sa Ginoo, o hindi na tayo ganahan musipa. Okay? O hindi na tayo ganahan mo apel o prayer meeting. Okay? Hindi na tayo ganahan managan sa ato mga kaisuunan. Okay? So, no guidance from God. Ikaduha, no rebukes from God. Hindi na natin mabatsyagan ang ibang ilong na kita sa Ginoo. Our insights for life is blurred, malfunction of spiritual discernment. Meaning, wala na nagpaglihok ang balaang espiritu. Okay? Ikatulo, no joy in the journey. Meaning, our inspiration to keep on is gone. It is now replaced with the pressure to prove and perform. Okay? So, wala na yung kalipay. Ganahan mo appeal sa mga activities, mga cell groups, Bible studies,
kay wala na enjoyment. Ikaw ba? No help from the Lord. Meaning, the source of all our achievements is our own effort, not God's blessing. Amen? Amen. Okay. So, ang kaugalingon na lang ito, maningkamot, no? Wala na panalangin sa Ginoo. Okay? And ang danger niya, ano na kalipay? O dili fulfilling. Dili satisfying. Ikalima, okay? No hunger for God. Meaning, our spiritual appetite is gone. So, what are yung mga consequences if we have those iniquities in our hearts? So, it's the psalmist's pure joy that none of these things happened to him. And God did not ignore his prayers because he confessed his sins. Meaning, the moment we confess our sins to God, then di na ito ma-experience ng mga consequences. And atong karoon na ma-experience ang kalipay sa Ginoo. So, when we confess, God will listen again. Ikatulo, this is the last one. The cure for a God-ignored prayer is surrender. Okay, atong musgon. The cure for a good or a God-ignored prayer is surrender. Okay. I know that the word surrender can be meaningless to many and very demanding to others. Yet, in life, we need this word not only to escape troubles, but to encounter God. Okay? In our surrendering time, okay, we encounter the Lord. Nothing is so crystal clear in this, particularly sa atong sitwasyon subong COVID-19. Ang Ginoo nagtawag sa iyang makatawag to surrender everything. Okay? So gitugutan sa Ginoo kini COVID-19 so that mahimo kita mo surrender sa Ginoo. Frankly, there's no way we can win against God. It's just the grace and mercy of God that we are given our venue to spew all the poisons of bitterness in our hearts to God. So meaning, tanan nga mga butang sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi, atong isurrender sa Ginoo. May God open our eyes that the God-ignored prayer is so necessary for us to hunger for a God-honored plea. So, what then is surrender? First, surrender is admission of guilt without excuses. Ano ba? Surrender sa Ginoo, nakatagod kay pakapit, siya mambush, ako mambush. Okay? So, without excuses. So, you admit, okay? We admit our mistakes, no? Our unconfessed sins before the Lord. Ikatwa, surrender is acceptance of consequences without rage and resentment. Okay? So, surrender is sa Ginoo. Hatag sa Ginoo. Ikatlo, surrender is availing of God's or grace without guilt or effort to pay back. Sahil, pag sa Ginoo, Lord, surrender ko. Ningkamot na ito, Lord, kuhaan, umalit sa iyo, ningkamot na ito, Lord, na service sa iyo. No, it's availing of God's grace without guilt or effort to pay back. Lastly, surrender is asking for help without inhibition. Okay? Without inhibition. Meaning, wala ka na ulaw, no? Imuhang di-surrender sa Ginoo, but we need really God's help. Surrender might appear to be a bitter pill, okay? But the moment you swallow it, it's pride-hurting yet soul-healing. Amen? Amen. Kasama na to. Surrender, ready go. Surrender might appear to be a bitter pill, but the moment you swallow it, it's pride-hurting yet soul-healing. Amen? Amen. So let it be nga namay mga unconfessed sins sa atong kasing-kasing atong tugutan ng Ginoo pagkapabuhat. Lastly, so ato ta sa pinaka-insight talking about a God-ignored prayer. First, God is not hostage by our prayers. So meaning, sa atong mga pag-ampo, it's a petition, it's a request, not a demand. It's a request to the Lord na iyaha paghimuon ang mga butang sa atong kinabuhi. Ikaduha, God really hates sin. And He knows that. And ikatulo, sin blocks the best of God's intention for us. Mura mag-gripo.
Di na ito maabrihan ng tubig kung na ay gababag sa sulod. So, kailangan kuha ko na siya. Same with us. Dili mag-overflow ang panalangin sa Ginoo kung na ay mga hugaw sa atong mga kinabuhi. Ikaw ba? God speaks in silence and God disciplines through His silence. Okay? So, dahil mga panahon na dito bagon sa Ginoo, part na sa disiplina. Okay? So now, grace to repent is offered in the midst of God's silence. Next, ignoring our prayers because of cherished sins of the heart is grace from God. Grasya na sa Ginoo. So this evening, we need to ask the Lord, Lord, cleanse me from any sins of my heart. And we will confess everything to the Lord. And let's ask the Lord for His mercy. That, Lord, we come to you. We are sinners. And we need your grace and your loving presence. Mag-aabot na. Ginoo, salamat sa imo ang pag-nahindumdum sa among subong na pagpili na bilib ka, Lord, magsabat sa among mga pagpangamuyo kung may harap kami hinatagutamuan ng sala among mga tagipuso. Abba Father, we need your mercy tonight. Cleanse our hearts from the inside. And Lord, we confess everything to you. And that, Lord, na makasaypanan na po nihatanin mo, have mercy on us. We need your grace, O Lord. Father, I pray, ikaw din mo magpamuhan, palayon sa aming mga kinubuhi. Let us, O Lord, find again that joy, Ginoo, ngayong ginabutan sa ating mga tagipusoon. Again and again, through our Lord Jesus Christ, we call to you, our Abba, Father. Lord, as we come, hindi na kagabion, nag-unite sa ating mga kagalingon sa pag-ampo, I pray na ang mga katubagan, Ginoong Diyos, imuhag yun na ipakita sa aming mga kakinabuhi. This we pray in Jesus' name. Amen. Good evening. Mayroong gabi sa tanan. Ang gabi man. The cure for a God-ignored prayer is surrender. No? The cure for a God-ignored prayer is surrender. Ginayon na punta na sa pagtindog. I don't know, di naman makita ang atong kasing-kasing, but again, sintro kita sa Ginoo. Atong kasing-kasing kita sa Ginoo o nakailang Ginoo kanimo. This time, before we offer prayer or petition din sa Ginoo, magluto sa itong ulo and let us surrender everything to God. Tanan nato ng mga unconfessed sins, tanan nato ng mga worries, surrender nato sa Ginoo ang atong ugalingon. Let us bow down our head and let us pray. Yes, Lord, we praise you. We thank you, Lord Jesus, for all that you have kindness. Forgive us from our shortcomings, forgive us from all of our iniquities. Surala atong ampuan ang aton bangon sa surala, no, from no COVID cases karon na nato sa high risk, and medyo ang uban sa tuwa nahadlok wala ka sa palibot, but let us remind ourselves na let us turn our worries atong fear to faith. But still, kinahanglan sa aton nga pang-gobyerno ang atong mga pag-ambok as a Christian, muli ang atong huling to pray for them. Atong ampuan, atong mayor, dito siguro, gikan sa Primera sa Katulo, ang atong mayors, vice mayor, o atong sa finances at atong mga treasurers. And there is sunod ang akademya, ipayon ito para Bert, ang aton ng mga counselors. And then,
Kang Kuyalim, andun sa pinakalayo, itong upuan ang atong barangay. Sa asa mo mga barangay na bilo, o atong upuan ang atong mga barangay campaign sa barangay Kagawad. Direct upuan nato ang aton yung mga frontliners. Bisa sa bilong na surala, ang upuan ang nagabantay sa checkpoint, i-preserve sila sa Ginoo. Pamatik ka sa among mga pagawin. Lord, nagagaling mo Lord ang among mga prayer concerns. Ikan sa una hanggang sa mga personal prayer concerns. Lord, among ginasaling, ginasurrender niya kanimo kiningatan na. Knowing Lord na walay imposible niya kanimo o walay butang Ginoo nga nimo kaya buhaton Ginoo Dios. Lord, na may mga worries sa among kasagasin, na may mga fears, na ay doubt Ginoo, na ay mga butang Ginoo nga mag-shake sa among pagtuo, mga unbelief Ginoo, mga uncertainties Ginoo sa among kasingkasin. Lord, remind us na ikaw ang Diyos na tag-iya sa tibuok kalibutan, Diyos nga gamhanan sa tanan, o Diyos nga tag-iya ug nahigugma sa among kinabuhi. Busa Lord, ang among mga pag-ampo karon ng kagabihon, among ginasalig diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamatik ka sa among mga pagawin. Lord, nagagaling mo Lord ang among mga prayer concerns. Ikan sa una hanggang sa mga personal prayer concerns. Lord, among ginasaling, ginasurrender niya kanimo kiningatan na. Knowing Lord na walay imposible niya kanimo o walay butang Ginoo nga nimo kaya buhaton Ginoo Dios. Lord, na may mga worries sa among kasagasin, na may mga fears, na ay doubt Ginoo, na ay mga butang Ginoo nga mag-shake sa among pagtuo, mga unbelief Ginoo, mga uncertainties Ginoo sa among kasingkasin. Lord, remind us na ikaw ang Diyos na tag-iya sa tibuok kalibutan, Diyos nga gamhanan sa tanan, o Diyos nga tag-iya ug nahigugma sa among kinabuhi. Busa Lord, ang among mga pag-ampo karon ng kagabihon, among ginasalig diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen.